Ano pa ba ang hinahanap mo? Mayroon kang maayos na trabaho, masayang pamilya, kahit minsan ay may hindi kayo pagkakaunawaan o pagkakasundo, alam mong kayo ay nagmamahalan, may malusog kang pangangatawan, may mga kaibigan na maaasahan, maayos na tirahan at pagkain sa hapag. Subalit parang may kulang pa rin. Padayaw, ako si Neren Kitain mula sa Holy Trinity Community in Davao. Tara na sa landas ng pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo, ay may isang mayamang pinuno na lumapit kay Jesus at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan. At sinagot siya ni Jesus na sundin niya ang banal na kautusan. Buong tiwalang sinagot niya na ang lahat ng iyon ay kanyang ginagawa. Sa aking pagmimilay, napansin ko na tila pakiramdam noong mayaman na pinuno ay hindi sapat kanyang ginagawa. Kaya alam niyang may kulang pa rin sa kabila ng kanyang matapat na paglilingkod. Ninais niyang siya'y maging ganap na tagapagsunod. Kahit sinabi ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, umayo ka. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, halika at sumunod sa akin. Kung sa iyo ito sinabi ni Jesus, kakayanin mo rin ba ang kanyang ipinag-utos? Susundin mo ba siya? O kagaya noong mayamang pinuno ay aalis ka ring namimighati dahil hindi mo kayang talikuran o isurrender ang lahat ng mayroon ka para sa Panginoon? Marami sa atin ang hirap na sumunod ng buong puso sa Panginoon dahil ayaw natin itong isuko sa kanyang ngalan. Maraming pag-aalinlangan, duda at takot dahil tayo ay na-attach na sa komportabling buhay. Natatakot sa commitment na kapag ibinigay natin ang lahat ay walang matitira na para sa atin. Subalit, kung ano man ang isinuko natin sa Panginoon, ay kailanman ay hindi nasasayang. May mga pagkakataon naisip ko rin, ano ba kaya ang pwede kong ibigay sa Panginoon? Matagal-tagal na rin akong sumusunod sa Kanya. May mga pagkakataong pakiramdam ko, siguro nagawa ko na lahat. Nagmisyon na ako, nagsilbi sa Kanya, tinalikuran ko na ang paghahangad ng maraming salapi upang mas makapaglingkod. Ibinigay ko ang aking buhay para sa pamilya at isinuko ko ang pangarap para sa sarili. At patuloy pa rin ako naglilingkod ng walang kapalit, walang bayad. Ano pa ba ang pwede kong gawin upang maging paglingkod na ganap? Bilang guro, maraming pagkakataon din na may mga estudyante akong lumalapit na nagsasabing, I love God, I love Christian life education. Thank you, teacher, for teaching me about God. Minsan naisip ko, sapat na rin kaya iyon? Am I doing a good job, Lord? Is it really worth all that I have offered and sacrificed for you? Sabi ni Elizabeth Elliot, you can never lose what you have offered to Christ. Nawa ay patuloy tayong baguhin ng Panginoon at lumalim ang pagtitiwala na ang gantimpala ng ating katapatan ay buhay na walang hanggan. Kung kayo ay na-bless ng maikling pagninilay na ito, paki-like, paki-share at maging landas ng pag-asa.